ang kaligtasan ay tanging sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa Aklat ng Mga Gawa, di ba? Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng tao. Continue. So, hindi tulad ng mga bantog na tao na namatay na o namamatay din, si Jesus ay mahimalang buhay ngayon. Tingnan po ninyo ha, kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para kitlin, para kunin ng mga taong ibig siyang kunin, ibig siyang kitlin, pero nagawa niya ring ibalik, kunin muli yung buhay na kinuha sa kanya ng mga tao ng mga panahon na yun na sumisigaw na siya ipako sa krus. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kahit nga yung mga alagad ng suguin nang sila'y magbalik, ano ang sabi ng mga alagad? Ano ang report ng mga alagad? Panginoon, gumagaling ang mga may sakit sa iyong pangalan. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, gumagaling ang mga sakit ng tao. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, ang masasamang espiritu sumusunod sa amin. Lumalabas sa mga taong inaalihan, sinasabihan nila. O, di ba? Napaka-ma-impluwensya ng pangalan ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tao, kahit sa mga demonyo. O, di ba? Taob, o, di ba? Takbo, suko ang mga demonyo. Ang tanong nga ay, si Jesus ba ang tagapagligtas natin at lagi nating kasama? O, di ba? Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas na lagi mong kasama? Kung hindi pa pwede siyang maging ganoon sa iyo, tumawag sa kanyang pangalan na may pananampalataya at pagtitiwala at anyayahang pumasok sa iyong buhay. Bigyan po natin ng laya. Mapapansin ninyo, makikita ninyo, mararanasan ninyo kung paanong kumilos ang Panginoon sa inyong buhay, sa ating buhay. Kapag tinaglay natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Minsan nga, di ba? Kapag gumagamit tayo ng mga pangalan ng kilalang tao, pangalan ng mga politiko, pangalan ng mga nasa gobyerno, minsan kapag meron tayong gugawin meron tayong ipoproseso mga papeles minsan napapadali Pangalan pa lang ng tao yun, pangalan ng may impluwensyang tao. Lalo na ang pangalan ng ating Panginoong Yesus na napaka-maimpluwensya, napaka-makapangyarihan, na hindi lang mga pangailangan natin ang kaya niyang impluwensyahan, kaya niyang impluwensyahan ang lahat ng bagay sa ating buhay, di ba? Ang pangalan ni Jesus, tatandaan natin, ang magiging pinakamahalaga na sa iyo sa lahat ng pangalan. Kaya tama yung tanong natin sa pasimula. Kung mayroong pangalan ng isang taong pinakamaimpluwensya sa buong mundo, sino-sino sila? Sino-sino itong mga ililista mo? At sinisiguradong kasama sa mga ililista mo na pinakamaimpluwensyang taong gumawa sa mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang pangalang Jesus. At pagkatapos, kung sino man ang iyong gagawing pinakamahalagang pangalan sa iyong buhay, ay siguradong ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, tatandaan natin palagi, ang kaligtasan ay tanging sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi sa Aklat ng Mga Gawa, di ba? Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng tao. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, si Hesukristong ipinako at binuhay muli ng Diyos. Muling kinuha ni Jesus ang kanyang buhay. Anong sabi ng Panginoon? Kaya kong ialay ang aking buhay at kaya ko rin kunin itong muli. Ganon makapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang desisyon mo tungkol kay Jesus ang magtitiyak kung ano ang ating magiging kapalaran. Kaya nga ang desisyon pa rin nasa atin. Malaya nating tanggapin siya para mang-impluwensya sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng anghel kay Virgin Mary, kung ano ang ipapangalan sa kanyang ipinagdadalang tao, sabi ng Matthew 1:21, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yun yung habilin, yun yung utos kay Virgin Mary, sapagkat may malaking gagampanan ang pangalan ni Jesus, si Jesus mismo, sa kanyang bayan sa pagliligtas ng kanilang mga kasalanan. At ngayon pong paparating na Kapaskuhan, dapat ang pangalan ni Jesus ang matanyag nasa pinakaituktok ng lahat ng ating gagawin. Maraming salamat. Salamat po sa 5 million in the house. Thank you, God.